Ako, ito na. acknowledge Yung pong budget ng Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Office of the Vice President ay tinalakay na sa subcommittee on appropriation ng ating Kongreso. At ang chairman ng subcommittee yan, Vice Chairman ng committee ay si Congressman Kimbo ng Marikina. Okay? So, tinalakay po ito at talakayin at controversial dito yung 100 milyon para dun sa kanyang iba-ibang programa na naunang na-discover ng Senado na parang redundant na. Kalintulad yung programa ng Office of the Vice President sa budget ng DSWD, Department of Health at Department of Transportation, libreng sakay, medical mission, pampalibing, kung ano-ano. At ang pinaka-controversial dyan ay yung 10 million pesos para dun sa isang kaibigan, libro na mahigpit na tinutulan ng ilang mga senador. Ngayon, isa rin yan sila tinututulan na nauna nagpahayag dyan ay yung mga Makabayan Bloc ba or party list na grupo dyan sa Kongreso na hindi nila papayagan yan. Kaya tingnan natin kung anong mangyayari dyan. At unang pagdinig ito ng Committee on Appropriation sa controversial na budget ng Office of the Vice President. Kung yung mga gunita, ang gustong budget ng Office of the Vice President, 2.3 billion. Pero ang na-approvean lang ng Malacanang, 1.885 billion. So, more or less, kulang-kulang pa rin 2 billion. At ang controversial nga dyan ay yung mga programa na ang tingin nila ay baka pampolitika lang. So, tingnan natin kung paano ma-justify. Sa unang hearing sa Senado ng budget na yan, nagka-personalan pa, nagkasumbatan, hindi na-justify na mabuti ni Vice President Sara Duterte ang isyong yan. Ngayong Kongreso, humarap siya at yan din ang itinatanong. Okay? So, mahirap talagang makakumbinsi ang mga congressman tungkol sa budget na yan dahil unang-una, alam naman natin hindi gaanong maganda ang relasyon ng mga Duterte ni Vice President Inday Sara Duterte sa mga kongresista dahil binabanata nila ang Kongreso. Hindi ho biro ang palitan ng akusasyon o siraan. Ay hindi ho palalampasin ng Kongreso yan. Kaya talagang sabi nga nila kung mayroong pinakamaliit na butas, yun yung butas ng karayom, malamang ganong kasikip ang dadaanan ng budget ng Office of the Vice President. Hindi naman lahat ng budget niya. Yun lang hong mga budget na maaaring pagdudahan. Kasi hindi naman pwedeng hindi bibigyan ng budget ng Office of the Vice President dahil may pinapasweldong staff yan. Baka may inuupahang opisina. Pero ang controversial ay yung more or less ay 100 million para nga dun sa ang paniniwala ng mga politiko sa Kongreso at Senado ay mauulit lang dun sa programa ng Executive Department tulad ng DSWD, Department of Health at Department of Transportation. Yung pa yun. Lalo na yung libro, pag yun ang pinag-usapan. Kasi nagputo ka na ang issue na parang may overprice na halaga daw ay 50 pesos ang isa, although libre daw ibibigay yan, pero dapat ay, yun pala ay hanggang 20 pesos lang. So, tingnan natin. Visual presentation. May we request the Secretariat to please play the audiovisual presentation. Okay. Thank you. So, sa una, mayroong request si audio presentation daw ang gusto ni Vice President Inday Sara doon sa pag-arap ng kanyang budget. Ayun. So, anyway. So, yan po yung kahapon na ginawa. At tingnan natin kung paano makukuha. Hindi naman makukuha sa isang hearing yan eh. Marami pong hearing pagka budget ang pinag-uusapan. Maliban na lang po kung makukumbinsi ng Office of the Vice President ni Sara Duterte mismo ang mga kongresista at mga senador na tama yung kanyang pagkakagastusan. Pero pagka nagduda ang isa o dalawa tungkol sa kanyang gustong pagkagastusan ay mukhang doon mahihirapan. Hindi lang yung issue ng hindi maganda yung kanyang relasyon sa mga kongresista. Maaring sa senador o sa senado, iilan o dalawa, tatlo o isa lang ang pwedeng hindi niya kapanalig dyan na pwedeng kontrahin yung kanyang budget. Pero sa Kongreso mukhang mas marami. Kasi kung yung mga gunita, yung mga banat ni dating Pangulong Duterte, banat po ng mga DDS, magre-reflect talaga yan sa budget ng Office of the Vice President. At magre-reflect yan talaga
kay Vice President kasi siya yung government official, number 2 sa pinakamataas na official. Lalo pa ngayon, ang dating ni Inday Sara Duterte parang oposisyon. Hindi man siya ang lehitimong oposisyon, pero ang kanyang dating puro batikos na. Lalo na yung kanyang pinagsisisihan niya, na kinumbinsi niya ang mga membro ni Kibuloy para sa pagsuporta doon sa pagboto kay noon ay Bongbong Marcos, ngayon ay President Marcos, kaya nanalo at na ipanalo noong 2022 election. So isa yan eh. So ibig sabihin, yung mga dating lamat or gap sa pagitan po ng mga kongresista at kaalyado ng Pangulong Marcos at ng mga Duterte lumala pa. Nung mawala sa gabinete at nag-resign si Sara Duterte, mas naging aktibo siya sa mga statement na laban sa Malacanang, laban sa Kongreso. Mabuti pa nung siya ay Vice President lang, siya ay nasa DepEd pa. Puro mga no comment lang. Pero lately, matitindi na. Isipin mo na pinagsisisihan niya ang pagsuporta at pagkuha ng boto na pumabor kay Pangulong Marcos ng eleksyon. Mabigat yun. Pag pinagsisihan mo ang ginawa mong pagtulong, ibig sabihin yan, hindi mo na nire-respeto. Pag sinabi mo, pinagsisisihan mo na, ibig sabihin, hindi ka na talaga kaalyado. Kalaban ka na, o oposisyon ka na. Paano ibibigay ng Kongreso at ng Senado ng ganong kadali ang proposed budget? Kaya asahan natin. Sabi ko nga, hindi ho magagawa ito ng isang hearing. Maraming hearing ito bago ma-aproban. Maliban na lang kung magmakaawa or kanyang ma-justify na mabuti kung bakit niya kailangan ang pondo. By the way, lagi ko po sinasabi, ulitin ko, ang Office of the President po kasi halos walang trabaho yan. Pag wala kang cabinet position, wala ka talagang trabaho. Ang trabaho ng Vice President, kung kaalyado ka ng Pangulo, pwede ka lang maging kinatawaan ng Pangulo sa mga meeting kung ikaw ay pagkakatiwalaan by the authority of the President, kung ikaw ay ipapadala. Pero kung hindi, wala kang gagawin talaga. Walang sariling, malaking pondo yan, walang sariling proyekto. Maliban lang kung gumawa ka ng sariling project. Ay ang problema nga. Kung iyong mga programa ay ginagawa na ng ibang department, magiging redundant, mauulit lang ang pondo at programa, magiging politika. Katulad ng libreng palibing, libreng sakay, medical mission, pinang ginagawa na ho yan ng mga departamento eh. Yan ang sinasabi ko. Ayun, kung hindi niya mabago yung format ng kanyang plano na gusto niyang gawin, baka mahirapan. Hindi ko masinabing hindi ibibigay, pero hindi ganun kadali makumbinsi ang Congress or ang Senate, lalo na ang mga congressman, dito sa isong ito ng budget of Office of the Vice President. So, kasi ang dating ni Inday Sara, nakakapagtaka nga ito, nangangailangan siya ng pondo, pero para puro batikos ang ginagawa niya. At salungat na sa ginagawa ng Pangulo, paano ibigkakaloob? Ang majority ng mga congressman at Senado ay kaalyado ng Pangulo. Ang budget at politika, hindi pwedeng maghiwalayan. Parating nagsisilipan yan. Bibigyan ka ng sapat na pondo kung kaalyado ka. Kung hindi ka naman kaalyado, tapos nanghihingi ka ng pondo, mahirap ibigay yan. Yan po yung sitwasyong pampolitika, budget dito sa ating bansa. Abangan nyo, marami pang mangyayari sa susunod na araw.